Tatlong bagyo ang nakapaligid sa bansa. Magtutuloy-tuloy kaya ang ulang hanggang weekend? Alamin na nga natin kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Naku, posibleng umabot pa nga hanggang weekend o sa susunod na linggo ang epekto ng habagat. Pero may mga araw na medyo mababawasan muna yung mga pag-ulan bago ito lumakas ulit o madagdagan na naman yung mga apektadong lugar. Depende rin kasi yan sa magiging pagkilos ng isa sa tatlong bagyo na minomonitor natin sa paligid ng ating bansa, nasa loob at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin natin yung pinakamalayo muna, nasa Pacific Ocean, mahigit 3,000 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. Lumakas pa yan bilang tropical storm at tinatawag ngayon na sa international name na Saudel. Dahil matagal-tagal mabababa dito sa karagatan, hindi po malabong lalo pa itong makaipon ng lakas sa mga susunod na araw. Dahil po mainit at maraming moisture dito sa Pacific Ocean, very favorable po yan sa paglakas ng bagyo. Kalagitnaan ng susunod na linggo, posibleng dumikit o pumasok po yan dito sa Philippine Area of Responsibility. Pero pwedeng dito lang sa corner o sa may northeastern portion. Kung matuloy ang pagpasok niyan sa PAR, papangalanan po ito na Bagyong Obet. Pero pumasok man o hindi, posible pa rin itong humatak o mag-enhance ng hanging habagat. Kaya nandyan pa rin po yung banta ng mga pag-ulan sa susunod na linggo. Yung dalawa pang bagyo na mas malapit naman sa ating bansa, yung isa po ay nasa West Philippine Sea. Ito po yan sa kanluran ng extreme Northern Luzon. Hindi ito papasok sa Philippine Area of Responsibility at sa halip ay pupunta na sa may Southern China. At yung ikatlong bagyo naman nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung Bagyong Neneng na huling namataan 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ang pagkilos po nito sa ngayon ay pa-west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, didikit o tatama po yan dito sa may northern portion ng Taiwan bukas ng gabi o sa Biyernes ng madaling araw hanggang sa tuluyan na yung makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos niyan, posibleng humina na ito at maging low pressure area na lamang. Ang tatlong bagyo mga kapuso wala pong direktang epekto ngayon dito sa ating bansa. Direct effect, ibig sabihin po yan, wala pong nakataas sa anumang wind signals. Pero ang mga weather disturbance sa gaya niyan, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy ang pag-iral o pag-ihip nitong hanging habagat dito sa ating bansa. At nakakaranas pa rin tayo ng maulang panahon, lalong-lalo na po sa Luzon at ganun din sa ilang bahagi ng Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansa po ng ulan sa Ilocos Sur, ganoon din po dito sa Ilocos Norte, Benguet, ganyan din sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, pati na rin sa Mindoro provinces. Kumpara nitong mga nakalipas sa araw, medyo mababawasan o kalat-kalat na po yung mga pag-ulan na mararanasan. Halos ganyan din sa hapon, pero posibleng meron ulit mga malalakas sa buhos. Dito po yan sa western sections ng northern at pati na rin sa western sections ng Central Luzon. May mga panandaliang ulan na rin dito yan sa Bicol Region, pati na rin sa iba pang bahagi ng Mimaropa. Para naman sa mga taga Metro Manila, meron pa ring tsansa ng ulan pero pwedeng bahagyang mabawasan o mas matatagal na po yung mga break o pagitan. Ramdam pa rin natin yung mga malalakas na bugso ng hangin dahil nga sa habagat. Sa Visayas naman, may tsansa ng ulan sa hapon. Dito yan sa Panay Island, Negros Island Region, pati na rin dito sa may Central and Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa Caraga at sa Davao Region. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.